Hello! Alam niyo ba na ang puso ninyo ay pwedeng maging isang super fortress? Oo, tama. Isang matibay na kuta. Paano kaya yon? Yan mismo ang aalamin natin ngayon. Tara! Naisip mo na ba yon? Yung magkaroon ka ng sarili mong secret hideout na sobrang tibay? Yung tipong kahit anong mangyari, safe na safe ka doon. Ang sarap sa feeling, di ba? Well, paano kung sabihin ko sa'yo na yung pinakalagtas na fortress sa buong mundo ay pwedeng maging yung sarili mo mismong puso? At hindi ito gawa sa bato ha. Ito'y isang napaka-espesyal na proteksyon na nasa loob lang natin. Okay, so paano nga ba itinatayo itong fortress na to? Hindi tayo magbubuhat ng mga bato o semento. Ang paraan, medyo nakakagulat. Pagsuko. Teka, bakit pagsuko? Kasi 'di ba, para maging tunay na malakas at ligtas, minsan kailangan nating aminin na kailangan natin ng tulong mula sa isang mas malakas pa sa atin. Tingnan nyo to, may dalawang klase pala ng pagbabago. Yung isa, yung pilit nating ginagawa ng mag-isa, na madalas, di ba, kinakapos tayo. Pero yung pangalawa, yun ang gawa ng Diyos. Isang supernatural na pagbabago na siya lang talaga ang may kayang gawin. So paano to nangyayari? Napakasimple lang pala, 3 hakbang lang. Una, isuko mo ang puso mo kay Kristo. Alam mo parang ganito lang yan eh. Kung hindi ka marunong mag-drive, kanino mo ibibigay yung manibela? Siyempre sa driver, para safe, di ba? Ganyan yung pagsuko. Tapos ikalawa, dahil nagtiwala ka, may isang bago at sobrang lakas na kapangyarihan ang darating. At pangatlo, boom! Ang puso mo, isa ng fortress niya. Okay, so may fortress na. Ano naman kaya ang laman nito? Hindi ito basta bakanting kwarto, may isang bago at makapangyarihang lakas na nakatira sa loob. Ano ba itong supernatural na gawa na to? Isipin mo na lang, para siyang magic, pero totoong-totoo at galing sa Diyos. Sobrang espesyal at sobrang lakas. Parang nilalagyan niya ng isang piraso ng langit ang pagkatao natin. So, may fortress na tayo. May bagong lakas na sa loob. Pero para kumpleto ang security, kailangan ng guard, di ba? At ang magiging tagabantay ng fortress na to ay hindi basta-basta. Si Kristo mismo ang nagiging hari ng puso mo. Ibig sabihin, siya na ang boss. At ang gusto niya ay yung kapangyarihan at pagmamahal niya lang ang masunod sa loob nito. Pakinggan niyo to ha. Sabi dito, kapag si Kristo na ang nag-aalaga, ang kaluluwa mo ay hindi matitinag sa mga pagsalakay ni Satanas. Wow! Hindi matitinag. Ang bigat ng salitang yan, no? Impregnable. Ang ibig sabihin niyan, una, totally safe ka sa kahit anong atake. Pangalawa, may mga helpers ka mula sa langit. At pangatlo, hinding-hindi ka kayang masakop para kang may invisible force field. Grabe! At ito pa ang pinaka-amazing. Hindi lang siya basta guard, kilalang kilala ka niya. Alam niya kung ano yung mga tukso na kinakaharap mo, alam din niya kung saan ka magaling at tinutulungan ka niyang makita kung ano ba talaga ang pinaka-importante sa buhay. So ngayon, alam na nating protektado tayo ng hari na personal tayong kilala. Ang tanong, paano naman tayo dapat mabuhay sa loob ng fortress na to? Ang hari ng fortress mo, si Jesus, ay hindi lang nagbigay ng rulebook mula sa langit. Hindi. Bumaba siya dito sa lupa para ipakita sa atin, in person, kung ano yung pinakamagandang paraan para mabuhay. Sabi nga, ang buhay ni Jesus ay dapat maging isang huran para kopyahin nating lahat, para siyang isang perfect pattern o template kumbaga. Alam niyo yung pattern pag gumagawa kayo ng art project? Sinusundan niyo yon para maging perfect yung gawa niyo? Ganyan na ganyan si Jesus. Naging katulad natin siya, tao, pero walang kasalanan, para ipakita sa atin yung tamang daan. Siya yung ating perfect guide. At lahat ng ito, yung pagsuko natin, yung pagiging fortress ng puso natin, yung pagsunod natin sa Kanya, lahat yan may patutunguhan. Isang napakagandang regalo, ang ultimate promise. At ito yon, ang pinakasentro ng lahat, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggang. Napakalinaw, di ba? So, sa madaling salita, yung pagtitiwala natin sa Kanya at pagsunod sa Kanyang halimbawa, yan ang susi sa pinakamahalagang regalo sa lahat, ang buhay na walang hanggang. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para pag-isipan. Kung ang puso mo nga ay isang fortress, sino ang pinayagan mong humawak ng susi nito?